Good morning, brothers and sisters in Christ. Today I would like to read to you the gospel taken from the Gospel of Mark, chapter 3, verse 13 to 19. Jesus went up the mountain and summoned those whom he wanted, and they came to him. He appointed 12, whom he also named apostles, that they might be with him, and he might send them forth to preach and to have authority to drive out demons. He appointed the 12: Simon, whom he named Peter, James, son of Zebedee, and John, the brother of James, whom he named Boanerges, that is, sons of thunder, Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, the son of Alphaeus, Thaddeus, Simon the Canaanian, and Judas Iscariot, who betrayed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Alam niyo po, mga kapatid, mas maganda din po nating basahin ito sa Tagalog sapagkat atin pong maunawaan, no, ng mabuti kung ito po ay babasahin natin sa sarili nating lengguwahe, no? At ito po yung gospel, Ebanghelyo sa Tagalog, ang mabuting balita po na hango po sa aklat sa gospel ni Marcos, chapter 3, verse 13 to 19. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kabululan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya: si Simon na tinagurian niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkakanulo sa kanya. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang landas ng pagiging alagad ni Jesus ay landas ng kabanalan. Mayroon ilang tayong mapupulot na mga aral mula sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito hinggil sa pagkaalagad. Ang una, si Jesus ang tumatawag, no? Siya po ang pumipili, siya po ang humihirang sa pagkaalagad. Ang Diyos ang unang kumikilos at kinakailangan niya na agad nating pagtugon. Yun po yung una. At yung pangalawa naman, mga kapatid, ang pagsunod kay Kristo ay nangailangan ito na maging kasakasama ng Panginoon. Ito ang dahilan sa paghirang ni Jesus ng mga apostol, no? Sinasabi niya na para sa bawat alagad, mahalaga ang paggugol ng panahon kasama ang guro upang makinig sa kanyang mga salita at upang matuto tayo sa kanya tuwina. Kung hindi tayo makikinig, ang lahat ng mga salita at ay magiging walang saysay na pananalita. Kaya dapat po talaga na matuto tayong makinig, no? Huwag nating pakinggan ang isang salita sa kabilang tenga at ilalabas po natin sa
kabilang tenga. Kailangang pakinggan natin ang salita po ng ating pong Panginoon at suriing mabuti at pagnilayan upang tayo po ay matuto. At ang pangatlo naman, mga kapatid, ay ang pagsunod at pagkatuto kay Kristo ay tiyak tayong humahantong ito sa pagsusugo. Ang mga alagad ay sinugo ni Jesus upang mangaral at magpagaling ng may mga karamdaman. No? At ang kahulugan ng salitang apostol ay isinusugo. No? Yun po yung ibig sabihin po ng salitang apostle, no? Sinusugo. No? Kaya't sa pagbibigay ng Espiritu Santo sa mga apostol, si Kristo muling nabuhay ay nagkaloob sa kanila ng kapangyarihang magpabanal. Sila'y nagiging mga tandang sakramento ni Kristo. At sa kapangyarihang ito ng Espiritu Santo ay ipinagkaloob ito sa kanila ang mga kahalili. So mga kapatid, alam niyo po, hindi naman akalain ng mga apostol na sila po ay tawagin po ng atin pong Panginoon. Sa madaling salita nga po, si Pedro ang nagpakilala lang kay Pedro sa atin pong Panginoon ay walang iba po yung kanya pong kapatid na si Andres, no? At ganoon din po si Nathaniel, no? Ang nagpapakilala lang po kay Nathaniel, kay Jesus ay walang iba po si Felipe. So, alam nyo, bago pa man tayo isinilang dito sa mundo, mga kapatid, ay yung buhay po natin ay meron po tayong papel na atin pong gagampanan dito po sa mundo. May plano po ang Diyos po sa ating lahat. No? Kaya dapat po kung tayo man ay tinawag ng atin pong Panginoon, sabi nga doon, dapat po talaga ay tumugon tayo agad. No? Kung narinig natin ang paanyaya po ng atin pong Panginoon, dapat ang atin pong maging response ay obedience at humility. No? At sumunod tayo agad, no? Kapag tayo po ay tumawag po, kapag tayo po ay tinawag po ng atin pong Panginoon. Huwag tayong mag-alala. No? Huwag nating sabihin na tayo po ay mahina, hindi pa tayo karapat-dapat. Sa totoo lang, kapag ikaw ay pinili po ng Panginoon, alam ng Diyos kung anong gagawin sa iyo. No? Kaya ang pangako po niya sa atin ay patuloy niyang ibubuhos sa atin ang patnubay po ng banal na Espiritu. At alam naman po natin na kapag tayo po ay kinasihan ng banal na Espiritu, wala pong imposible po. No? Lahat po ng bagay na mahihirap ay magiging posible. No? Kung dati natatakot tayong gawin ang isang bagay na akala natin hindi po natin ito magagawa, sa tulong po ng banal na Espiritu ay kaya po nating magawa yung mga imposibleng bagay. No? Kaya wag ho tayong maghinaan ng loob. No? Dapat po kapag tayo po ay tumawag tayo po ay tinawag po ng atin pong Panginoon, dapat po magiging tugon po natin ay yes, Lord. No? Katulad ni Samuel nung siya po ay tinawag, no? Sinabi ni Samuel, opo, Panginoon, no? Send me, no? Who am I? Send me. No? Kaya dapat po yun po yung atin pong maging tugon po sa atin pong Panginoon. Binibigyan po tayo ng pagkakataon ni Jesus na gumawa ng mga gawain na kung saan ay ito po isang napakalaking pribilehiyo para po sa atin. No? Kaya wag ho nating kaligtaan itong oportunidad na ito. No? Kasi minsan lamang po tumatawag po ang atin pong Panginoon sa atin. Kaya huwag ho nating sayangin yung opportunity na kapag tayo po'y tinawag ng Panginoon sa isang gawain, huwag na po tayo mag-alinlangan. No? Sumunod po tayo. Huwag nating sayangin ang buhay na ibinigay po ng Diyos sa atin. Yung plano po niya kung bakit po tayo nandito sa mundo ay upang tayo po ay magiging alagad niya. At sinasabi nga
na kapag tayo po ay alagad po ng atin pong Panginoon, dapat po ay meron tayong kababaang loob at yung ugaling pagsunod sa atin pong Panginoon. Okay, my brothers and sisters, sa araw na ito, no, atin pong pakinggan ang mensahe po ng atin pong Panginoon. Malay natin, isa tayo sa magiging alagad po ng atin pong Panginoon. Katulad nung 12 alagad na kung titingnan po natin sila, ay napakasimple lamang po ang kanila pong mga buhay. Pero hindi mo akalain na sila pala ang magiging 12 na pipiliin po ng atin pong Panginoon. Sa atin pong bagong panahon, maaring isa po tayo sa pipiliin po ng Diyos, no, na magiging alagad po niya, no, para po sa isang misyon na talagang nakalaan para po sa atin. And with that, magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid, at nawa tayo po ay pagpalain po ng atin ng poong may kapal. Amen.